depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so if you are asking if you can get your ex-girlfriend back or ex-boyfriend back, ask me anything. I will give you a definite answer for that. Just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. And we will give you a one-on-one coaching for that, okay? Basta message ka lang sa secretary ko kay Jerry for an appointment, okay? So guys, alright. Now we are going to talk about this thing. Paano ba kakarmahin yung ex mo? At ito yung pinaka dapat mong punteryahin sa kanya dahil ito yung magiging pinakabangungot niya. Pero syempre, step by step process tayo. Hindi naman pwedeng lahat idadaan ko sa biglaan, di ba? So, step by step, number 1, kailangan mong ma-increase yung attraction na meron ka. So, people are asking me, paano pa maging attractive? Of course, hindi ka magiging attractive without, if you don't make any sense, you will never ever be attractive. At sa mundo ng attraction, those people na masyadong nagbebeg, they are asking yung mga ganun-ganun, nakakababa ng attraction yan eh. So, what you can do is just to change the dynamics of the situation. Instead of being needy, you need to change that one. Ang nangyayari kasi ngayon, it is your main weakness. Ang pinaka-weakness mo na nag-e-exist ngayon inside of you is your obsession. Parang nagiging sakit or nagiging disorder mo yung ex mo. Example, ang pangalan ng ex mo is May. Kunyari, ang pangalan niya ay May. Nagkakaroon ka ng tinatawag nating May's disorder. Or halimbawa, ang pangalan ng ex mo is JR. Kunyari lang, JR. Nagkakaroon ka ng JR's disorder. Nakukuha nyo siya? Kung merong anxiety disorder, meron din ganitong klaseng disorder. So what is that disorder? Yung disorder na yun, yung parang hindi ka tumitigil maghapon na isipin yung ex mo. Habang yung ex mo, masaya, ginagawa niya yung trabaho niya. Baka nga hindi ka niya naaalala sa loob ng isang araw. Habang ikaw, buong maghapon mo, umiikot sa kanya. You became obsessed. And the only way para makawala ka sa obsession na yan is syempre, you just need to, you don't need to care about that. Kailangan mawalan ka ng paki sa mga bagay-bagay. Example, ang laging tanong sa akin, may pag-asa pa ba? Wala na bang pag-asa? Dapat wala ka ng paki dun. Kung may pag-asa man kayo wala, it doesn't matter at all. Dapat yung mga ganyang bagay, hindi mo na masyadong iniisip. Magsimula ngayong araw na to, dapat matuto ka ng maging walang paki sa mga possibilities na mangyayari. If in case na hindi na siya bumalik, if in case na bumalik na siya, dapat pareho dun, wala ka ng paki dun sa dalawang yun eh. So, ang una mong tatanggalin sa sistema mo is the obsession. Number 1, you need to increase your attraction. And number 2, you need to get out from this bullshit zone of being obsessed with your ex. Pag na-increase mo kasi yung attraction mo, may chance talaga na bumalik yung ex mo. Pero the question is, paano ba siya kakarmahin kung sakaling hindi na siya bumalik? Ipagpalit mo siya. Natural, papalitan mo din siya kung hindi na siya babalik, di ba? Ganun lang naman yun eh. And i-make sure mo na ang ipapalit mo sa kanya is mas better sa kanya. That's it. That's so simple. Kung lalaki ka, hanap ka ng mas maganda. Kung naman maganda ka, kung naman babae ka, hanap ka ng mas manly or mas real men kaysa dun sa guy na ex mo, di ba? Parang ganun lang siya nagwo-work. But the point is, sino ba yung mas better sa kanya? Ang tanong, kaya mo bang makakuha ng mas better sa kanya? Kaya nga kailangan mo yung method number 1. Kailangan mo maging attractive. Kung babae ka, kailangan mo syempre magpaganda ka, mag-exercise. Everything na tingin mo makakatulong sa'yo na magpapa-increase ng attraction mo at ng value mo. Kung guy ka naman, bilang lalaki, alam mo naman siguro trabaho mo, increase mo yung attraction mo gamit yung mga bagay-bagay na natutunan mo sa YouTube, mga ganun. It's all about attraction. Once na na-increase mo ang attraction mo, pangalawang tanggalin mo is your obsession. Oras na natanggal na yung obsession mo, third step, palitan mo na yung ex mo. That's it. Tandaan nyo, ang mga ex natin, naluluma yan. At hindi naman talaga yan yung pinaka-center ng mundo. Masyado lang tayo minsan nagiging delusional na akala natin sila na talaga. Pero hindi. Huwag kayong tanga.
Gamitin nyo yung mga utak nyo. Okay, gamitin yung mga utak nyo. Huwag kayong tanga. Hindi ganun umiikot ang mundo. Alright, so you need to understand, proper understanding. Number 1, increase your attraction. Number 2, get out from this bullshit obsession. And number 3, magpalit ka na. Okay, palitan mo na mas better. Okay, ganun lang kasimple ang method natin. And sana naman mag-sink into sa isip natin. And that's it. If you need my advice, just give us a message sa page namin. Thanks for watching.